Sa dami ng problema at mga pagsubok, para bang sawa na, kung manalangin sawa na, wala nangyayari. Ano wala? May nangyayari. Hindi mo na alam. Kaya ka sasabihin wala nangyayari, hindi ka pasisyoso. Kailangan patience ka lang. Tiis ka lang. Tiis ka lang. Okay? First Thessalonians chapter 5, verse 17. Okay? Okay? Kalooban ng Diyos, manalangin ka ng walang humpay. Lalo na yung mga nag-a-apply sa Macau ngayon. Huwag kang titigil manalangin, simulan mo lang ka ngayon. Pag-uwi, pray. Pag-utulog, pray. Nagising ka ng madaling araw, pray. Bukas sa umaga, pray. Paglabas ng bahay, pray. Bago kumain, pray. Huwag mo sawa. Kapag hindi ka nagsawa, tiyak yung hinihingi mo. Amen. Ano sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 17? Maging matyaga. Maging matyaga saan? Panalangin sa English. Sabi nun, pray without ceasing. Now, why is prayer so important? Bakit napakahalaga ang prayer? Now, how can we possible pray without ceasing? Paano? Okay. Tandaan nyo, God wants you to pray without ceasing. Sabihin mo sa inyo katabi, God wants you to pray without ceasing. Okay. Okay. Why is prayer so important? Why is prayer so important? So, how can we possible? Okay. Now, ano sabi ko na? God wants, ano sabi ko? You to pray without ceasing. Ito na. According to our Lord Jesus Christ. Bakit sinabi yan? God wants you to pray without ceasing according to our Lord Jesus Christ. Okay. Una, sinabi ni Jesus yung the parable of the persistent friend. According to Jesus, ito yun ha, the parable of the persistent. Ano ba yung persistent Tagalog? Persistent, nagpapatuloy, tuloy-tuloy. Okay, Luke chapter 11, pakibasa. Luke chapter 11, verse 5 to 10. Hindi mabuti. Sa Tagalog, para mag-Tagalog tayo. Luke chapter 11. Now, God wants you to pray without ceasing according to our Lord Jesus Christ. According sa Kanya. The parable of the persistent friend. Okay? Ano sabi sa Luke chapter 11? Ito po mga topic na ito, minsan papalik-balikan ninyo sa inyong mga notebook ha. O, sige, pakibasa, Sister Linda. Luke 11. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin na ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan. Pakinggan niyo, may sumpong. Isang hating gabi at nagsabi, kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Okay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maikain sa kanya. Pakinggan niya. At ganito naman ang sagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Sagot. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatrangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Umanap kayo at kayo'y makasusumpo. Pumatok kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat tumahanap at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Okay, thank you. Now, kasi nyo mabuti,
Parable of the persistent friend. Kaibigan. Okay, magkaibigan. So, halimbawa, magkaibigan dalawa ni Sister Dory sa Brother Sanel. Magkaibigan sila matali. Si Sister Dory ang may-ari ng tinapayan. They are friend, ha? Okay, tinapay. Ngayon, si Brother Sanel, hating gabi na, dumating yung friend niya. Ang kaibigan niya, dumating din. Gusto pa kainin. Ang ginawa ni Brother Sanel, kuha ko sa kaibigan, Sister Dory. Sister Dory, pengin tatlong tinapay kasi ito may kaibigan ko. Sabi Sister Dory, huwag mo na akong balain. Sabi niya, huwag mo balain. Hating gabi na. Sarado na. Now, si Brother Sanel, hindi tumigil ng paghingi. Persistent. Sabi doon, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Persistent prayer. Huwag mo siyang titigilan. Kumbaga, kulitin mo siya. Now, dahil siya ibabangon, not because nakaibigan, hindi. Ang nagbabangon ni Sister Dory para ibigay sa ang tinapay, yung kanyang kakulitan, yung persistent. Hindi tumigil. Matatapos na yung bisa mo, huwag ka titigil. Matatapos habang papalamit ang bisa mo, huwag ka titigil matalaki. Hallelujah! Amen! Persist talaga! Kulitin mo ang Diyos. Kung yung taong ito, naibigay niya yung kailangan ng kaibigan niya dahil sa persistent. Sabi dito Oh. So, I say to you, though he will not rise and give to him because he is his friend, yet because of his persistence, he will rise and give him as many as he needs. Yun ang isa napakahalaga. Huwag mo siyang titigilan. Pag may hinihingi ka, go ahead. Go ahead. Go ahead. Amen? Tandaan nyo, God is an answering God. Amen. So, baka naman hiningi mo ngayon tapos tumigil ka na, ay wala mangyayari. Okay? Una, according to Jesus, sabi yan, the parable of persistent friend. Ito ang susi. Kaya, pray without ceasing. Nagpatuloy. Another example. The parable of the persistent widow. The parable of the persistent widow. Luke 18, 1-8. Luke 18, 1. Yung kanyang anak po ay sinapian ng masamang espiritu. Siya po ay hindi Kristiyano. Siya isang hentil na babae. Okay? Hindi naniniwala kay Jesus. Now, anong ginawa? Okay, basa ulit. Luke 18, 1-8. Luke 18, 1-8. Ano sabi? Isinaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin lagi Manalangin lagi? at huwag maghinawa. Huwag maghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi na natatakot sa Diyos at walang taong ginagala. Sa lungsod din iyaon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom. Yung sa hukom to. Yes, sa hukom to. At humihingi ng katarungan. Okay. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon. Ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, bagamat hindi ako natatakot sa Diyos, hindi gumagalang kanino man, gagawad ko na ang katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Lagi niya akong Ginagambala. Lord. Baka pa ako mainis sa kapaparito niya. At sinabi ng Panginoon, narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom. Hindi ipinagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanyang Araw-gabi. Bagamat tila nagtatagal iyon. Makinig, tila, nagtatagal. Ang inyong hinihiling di ba dumarating? Makinig kayo mabuti. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanila ang katarungan.
Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya? Yun, okay. So, anong sabi ng hukom? Masamang hukom? Hindi niya, ano? Hindi niya, ano sabi nun? Hindi siya natatakot sa Diyos. Takot sa Diyos. Kahit ano sama ng hukom, dahil sa kanyang kakulitan, igagawad mo na kanya. Okay? Yun ang persistent widow. Okay? So, ang mensahe roon, persistent. Hindi tumitigil. Huwag kang titigil. Amen? Ulitin ko. Mga anak ng Diyos, huwag kang titigil. Amen! Nagpaghingi. Amen. Hayaan mong, tamo, kahit daw mainis yung balo, ay yung hukom eh. Inis na ko, pero tinan mo, ibinigay din. Eh kung yung mga tao sa lupa, kapag nakulitan sa'yo, binibigay, Diyos pa kaya? Amen! Okay? According to Christ, according to Jesus. Ano naman sabi dito ni Pablo? According to Paul. Okay. Kanina, according to Jesus. Ngayon naman, according to Paul. Okay. Una. Okay. Continuing steadfastly in prayer. Sabi niya, continuing steadfastly in prayer. Romans 12:12. Romans 12:12. Ano sabi ni Pablo, Romans 12:12? Paul said, kaya kayo, pag-aatin ng prayer meeting, dala kayo ng Bible. Mag-anak kayo dahil sa inyong pag-asa. Oh. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at laging manalangin. Yun. Sabi sa English, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer. Siya may sabi niyan, continue, magtitigil, continuing steadfastly in prayer. Si Pablo may sabi. Kanina may sabi si Jesus. Magtyaga, magtitigil, persistent. Amen? Ngayon, si Pablo may sabi. Then another, sabi ni Pablo, praying always with all prayers. 2. Praying always with all prayers. With all prayers. Sabi dito sa Efeso 6:18. Efeso 6:18. Ano sabi ni Pablo? Efeso, aklat ng Efeso, sunod ni Pablo, Efeso chapter 8, 6 verse 18. Pagkatapos ng Galatia. Ang lahat ng ito ay gawin ninyo sa pamamagitan ng mga panalangin at pagsam. Oh, Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. yun. Sa patnubay ng Espiritu. Amen. Kaya lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para Yun, sa lahat sabi ni ng Pablo. ng Diyos. Thank you. Praying always with a prayer. Praying always with a prayer and supplication in the Spirit. Being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints. Praying